from the book of Leviticus, chapter 1, verses 1 to 4. And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacles on the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, if you bring an offering unto the Lord, you shall bring the offering of cattle, even the herd, and of the flock. In his offering be burnt sacrifice of the herd, let him offer make without blemish. He shall offer of his own voluntary will at the door of the tabernacles of the congregation before the Lord. Last verse. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Amen. This book of Leviticus, brethren, remind us the law of burnt offerings. This passage approaches us our spiritual obligations with seriously and reverence. It's highly the principle of atonement which encourages humility and obedience before God, reminding us to always approach God with a pure heart, a pure and sincere. Itong verse 1 and 2, mga kapatid, itong tinatawag na divine calling. And tapos yung 3 and 4, ito yung tinatawag na unblemished offering, kasi yung pinili yung mga herd and cattle na i-offer nila is ito yung mga pinakamaganda, malulusog, walang sakit, o kung ano man, ito yung pinaka the best na i-offer nila. Tapos yung the last ng second verse 2 is voluntary offering. Yes. Yan tinatawag na, kasi ang tawag sabi nito is If any man. if you shall bring offering of the cattle, even Di pala to. If blemish is sa verse 3. 3 pala, 3. Sorry. He shall offer his own voluntary will the door of the tabernacle. Ito pa yung hindi naman sa pilitan, pero yes, voluntary. Kung ano yung nasa puso mo, bilang pasasalamat to sa Panginoon, mga kapatid. Bilang pagtanaw natin sa mga binibigay niyang blessings sa araw-araw sa atin, sa paggabay niya, sa mga blessings na naman. Kasi alam naman natin, lahat ng nandito sa lupa, control niya. Diba? Kanina sinabi ng pastor na kung sa Newton, sa kwan naman na, if we hold on to the tapos yung tapos, mga kapatid, tumayo tayo manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan mo na lang kami ng pagkakataon upang ikay aming purihin at sambahin. Bilang pasasalamat sa mga araw-araw at binibigay mong paggabay at patnubay sa amin sa isang buong taon. Since ito pong unang linggo ng taon na ito nandito kami sama-sama upang ikay papurihin at pasasalamatan sa mga biyayang binibigay mo sa amin. At maraming salamat po sa pagbabago mo sa amin, lalong-lalo na ang aming spiritual na buhay. Ang aming gagawing offering, Panginoon, basbasan nito, ito ang gagamitin upang magpapatuloy ang iyong gawain dito sa Armenia at bilang dito sa Armenia, kundi ang pagbibigay ng sa mga ibang missionaries, mga kapatid namin nasa iba-ibang lugar, yes, upang may palaganap din ng inyong mga banal na salita. Yes. Ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ko ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.